Pinagpala po ba tayo sa araw na ito? Yes. Sabihin po natin sa ating katabi, nagagalak ako at narito ka sa hapon. Amen. Amen. Nakikita ko po na mayroon po tayong mga bago sa likuran. Welcome po sa spiritual family. Spiritual family po tayo ng Lord of Hosts. Kaya welcome po sa ating mga bisita sa likuran. Kasama po ni Brother Boy. Welcome po natin sila. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, sino po ang excited sa hapong ito na makinig ulit at palakasin ng mga salita ng Lord? Sino po? Amen. Sino po ang nagmamahal sa Diyos? Amen. Palakpak po natin ating mga kamay bilang paggalang pagbigay lugod sa Panginoon. Hallelujah. Isa na naman pong kagalakan at isang pribilehiyo, napakalaking privilege na makapag-share na naman po ng salita ng Lord. At excited po tayong lahat sa revelation ng Lord sa hapong ito. Amen po? So sa lahat po ng nakikinig online, ako rin po, binabati ko rin po sila ng isang mapagpalang hapon. At I believe na tayo pong lahat, may nakalaang pagpapala sa ating lahat po, even sa nakikinig online. Kaya handa po natin ating mga puso sa hapong ito, sa mensahe po ng Diyos. At tayo pong lahat, alam ko, lalabas tayo sa lugar na ito na pinagpala. Amen po. So bago po natin umpisahan ang mensahe ng Lord, tayo po ay panandalian yumuko at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu Santo sa Diyos upang tayo po ay samahan sa ating pag-aaral sa hapong ito. At tayo po yumuko. Father in heaven, in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, Lord God, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Karapat-dapat ka lang na itaas, dakilain, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, Lord God, apart from you, we can do nothing. Kaya Lord God, sa hapong ito, dalangin po namin, Panginoon, na mula sa umpisa hanggang matapos po, Panginoon, samahan mo kami sa lahat ng aming mapag-aralan sa hapong ito. And Lord, I pray sa inyong abang lingkod po, Panginoon, gawin niyo po akong karapat-dapat na maging daluyan ng inyong mga salita at pagpapala, O Diyos, sa hapong ito. Hide me behind your cross, that my weaknesses be seen, but only your greatness in my life, O God. At patuloy, Panginoon, na ibaba mo akong napakababa upang ikaw, Panginoon, ang mataas sa aking buhay. At i-bless mo po ang inyong abang lingkod, lalo tigit, Panginoon, ang inyong mga salitang mahayag. Lord God, sa hapong ito, pagpalain mo ang mga salita mo, O Diyos, at samahan ng banal na Espiritu Santo ang aming pag-aaral, Lord God. Hallelujah. Pangunahan, Lord God, ng malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. And Lord, we pray na, Lord God, even ang mga makikinig, Panginoon, you will open their spiritual eyes and ears upang, Lord, magrema sa bawat puso ang mga salita namin mapag-aralan sa hapong ito. And Lord, uuwi po kami na nandun po inyong pagpapala at kalakasan, dala-dala po namin sa aming mga puso, Panginoon, upang magamit namin ito sa araw-araw ng aming buhay. Lord God, maraming salamat. Lord God, alam namin na may gagawin kang dakilang bagay sa araw na ito, and we seal all these prayers with the blood of Jesus, and we give you back all the highest praise and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So ang word po ng Lord ay makikita po natin, basahin po natin sa Matthew chapter 17, verse 19 to 20. Basahin ko po. Matthew chapter 17, 19 to 20. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.
At abanti po natin dahil may babasahin po tayo sa Mark chapter 4 na kaano po dito, Mark chapter 4 verse 30. Dalawa po ang verse. Mark chapter 4, 30 to 34. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipanipaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang Diyos po ang sasama sa atin sa ating pag-aaral at ma-bless po ang kanyang mga salita. Umpisan ko po sa isang tanong. Sino po sa atin dito ang walang problema? Maybe sa araw na ito ka-encounter na kagad tayo ng problema. Lahat na nakaranas ng nagkaroon ng problema. Walang nagtaas ng kamay na walang problema. Ibig sabihin lahat po tayo nakaranas na nagkaroon ng problema. Mga pagsubok, ito man ay emotional, spiritual, physical, financial. Tayo pong lahat, siguro lahat ito ay nasubukan natin. Amen? Even ang physical, no, salutin natin. So, at sino naman po dito ang nakaranas na pangamba, anxiety, pagkatakot? Lahat din po tayo. Yung hindi nakaranas ng mga ganong klaseng problema, emotional, walang nagtaas ng kamay, lahat din po tayo, naranasan ang mga bagay na ito. So, lahat po tayo nakaranas ng mga pagsubok, nakaranas ng mga pagkatakot, kung minsan takot na, meron nga din po na takot mamatay, di po ba? Kaya nga po tayo ay lumalapit sa Panginoon dahil tutulungan niya tayo na i-encounter, i-affront ang mga problema. Ang iba naman takot sa, may mga phobia, at ito ay, kung minsan pag ini-entertain, nabubloko ka po doon, impriprigione, diyan ka sa takot. So we all face problems, bigger than ourselves sometimes, no? Mga pagsubok na hindi natin inaasahan, mga pagsubok na higit sa ating kakayanan. Nakakaranas po tayo ng maliit, malaking pagsubok, pero kung minsan nararanasan din po natin yung higit sa yung ating nakakayanan. Ibig sabihin na hindi natatapatan ng ating pera, hindi natatapatan ng ating lakas, hindi natatapatan ng ating talino. So, yung mga problema po na maliliit na, ibig sabihin na kayang-kaya na masolve lang po natin. Halimbawa, sumakit ang ating ulo at natatapatan ng takipirina, di po ba mawawala? Ibig sabihin, okay lang yun dahil kayang-kaya. Ngunit may mga pagsubok na dumating sa ating buhay na higit sa ating kakayanan, na higit sa ating, na hindi matatapatan ng anumang klaseng, halimbawa, lakas, pera. May mga pagsubok na ganun po na dumarating din po sa ating mga buhay. Example po sa isang tao o sa atin, halimbawa, isang pagsubok na darating na higit sa ating, na hindi matatapatan ng pera, hindi matatapatan ng kalakasan. Dumating ang isang araw, example lang po ito, sinabi po ng doktor, diagnose ka ng cancer at ikaw ay 50-50 ang chance to live. Kahit po ikaw ang pinakamayaman, ano pong expectation natin? Ano pong gagawin natin? Di po ba halimbawa sa Bible yung babaeng nagdurugo? Siya po ay dinala sa iba't ibang ospital, iba't ibang pagamutan upang siya ay gagaling. Siya po ay mayaman, maraming pera. Ngunit lahat po ng kanyang kayamanan, ang kanyang pera, ay nagiging walang kabuluhan dahil hindi po siya gumagaling. Naubos po ang kanyang pera.
hindi pa po siya gumagaling. So, version ko lang po ito dahil para mabilis. Siya po ay nakarinig na ang Panginoong Jesus ay marami po ang pinagaling. So sabi niya, wala na siyang magagawa. Wala na siyang pera at siya ay hindi pa gumaling. So, nabalitaan po niya ang Panginoong Jesus na nagpapagaling at hinanap po niya ang Panginoong Jesus na nasa crowd po. Ang maraming tao, ang kanyang pananampalataya, sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng Panginoong Jesus, ako ay gagaling. Yun po ang nasa kanyang puso, at yun po ang kanyang faith. At gumawa po siya ng paraan, sumiksik po siya sa mga tao, gumagapang hanggang maabot lamang po ang laylayan ng Panginoong Jesus. At nung naabot po niya yung laylayan, nahawakan po niya, yung faith po niya ang nagpagaling sa kanya. Dahil nung nahawakan po niya, ang sabi niya, ako ay gagaling. At nung momento po yun, gumaling po siya. Glory to God. Yun po ang pananampalataya na talagang 100% na wala na siyang magagawa sa sarili niyang kakayanan. Ngunit sa tulong ng Panginoong Hesus sa kanyang faith, gumaling po siya. So sa lahat ng mga problema na dumadating po sa ating buhay na hindi natin kayang isolve, where do we turn to ask help when things like this? Hindi po nakakayanan ng magagaling na doktor. Welcome po si Brother Maki. To God be the glory. Saan po ang mga tulong na where do we turn to when we ask help? When lahat ng mga bagay hindi kaya ng ating tapatan ng pera, hindi pwedeng tapatan ng talento, hindi pwedeng tapatan ng kalakasan. Kahit marami pa po, buo ang pamilya, hindi po ito makatulong, di po ba? Kung sabihin na ikaw ay 50-50 chance to live. Or you have much money, yung sabi ko kanina, hindi rin po ito assurance na ikaw ay gagaling. Or napagagaling ng mga doktor, pinakamagaling, talagang sa buong mundo, hindi ka pa rin 100% sure na may assurance na ikaw ay gagaling. Ito po ang mga tanong, how do we cope up with our fears? Normal po na may mga fears po tayo. How do we pay bills when our income is lesser than our bills? Paano natin, isipin po natin na ang mga bills mas mataas pa po sa ating mga income or you are jobless. Iniisip mo na po yun, yung mga babayarin, mga boleta, no? How can we conquer our enemies who are too strong for us? Example, ang nakalaban po natin ay nasa position or mga amo, di po ba? Paano natin masupera ang mga enemy kung ito po ay mas malakas sa atin? Ngunit mga kapatid, there is a good news. Sa araw kong ito, the good news is God. Buhay ang ating Diyos. God is the only solution. Amen. God is the answer to all our problems. Amen. God is the source of everything na siya po ay tutulong sa lahat ng ating mga problema. Amen po? Kaya may sinasandalan po tayong Diyos. Iba po noon na may problema po tayo. Kapag noon, nung hindi pa po tayo born again, pag may problema po tayo ay depressed. At alam natin, hopeless, yung katuruan nung last week. Ngunit kapag tayo po ay may Diyos, ito po ang good news. Dahil may Diyos po tayong sinasanggalan, alam natin na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Amen po? Amen. Amen. So, alam natin ang Diyos diyan nagpapagaling. Alam natin na ang Diyos nagpapalaya. Alam natin ang Diyos na nagpo-provide. Alam natin ang Diyos nagpo-protect po sa atin. Ang tanong, how big is our God? Kung ang Diyos po ay siya po ang source of everything, na ito po ang ating title, how big is our God? We cannot measure God. Mami-measure po ba natin ang Diyos? No. We cannot measure God, but we can define, we can describe, we can illustrate God. At ginagamit po ng Panginoong Jesus ang mga talinghaga upang i-describe ang kaharian ng Diyos. Ang mga hiwaga, how big is our God? Ang sabi nga, heaven is His throne, and earth is His footstool. Gaano ba yun? Hindi natin ma-measure. Nasa langit ang Diyos, nasa lupa tayo. And He is our Creator. Siyang gumawa sa tao, sa lahat ng bagay. Paano natin i-measure ang Diyos na sa Kanya ang lahat?
ang universe. So, He is the beginning and the end. Kaya we cannot measure God. Ngunit napakabuti ng Diyos at tayo po ay sa kanyang mga salita, dinidescribe po na siya po ang Diyos na napaka-almighty. He is God, the omnipotent, omnipresent, and omniscient God. Kaya napakapalad po natin dahil meron tayong Diyos na napaka-great, na ating masasandalan. Kaya tayo po ay mga anak ng Diyos, kaya huwag po tayong mag-alala. Ito po ang good news. Kung i-describe po natin, ano po ba yung omnipotent? Naririnig po natin, kapag tayo po ay nagpe-pray, Lord, you are the omnipotent God. Ano po yung omnipotent God? It refers that He is all power. Malalaman natin na ang Diyos po pala natin, nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. It is the nature of God. God has unlimited power and authority over all things. Ito po ay makikita sa Revelation 11:17. Hindi po salita ko, ngunit salita po ng Diyos. Siya po ay all power. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan nasa Diyos. Kaya tayo po ay mapalad dahil may Diyos tayo amang makapangyarihan na He is very powerful. Nagagawa ang lahat ng bagay. He is omnipresent God. Dapat malaman natin na ang Diyos na ating tinatawag ay omnipotent, omnipresent. Ito po ay attribute of God. That He is everywhere at the same time. Nasabi ng awit 139:7, verse 7 to 8. Ini-illustrate po sa verse na ito na ang Lord po, there is no place where God's presence is not felt. Ibig sabihin po, ang Diyos po ay everywhere. Nasa Pilipinas, nasa Amerika, nandito. Hindi po na, ang Diyos po nandito lang po sa Italy, but everywhere. He is felt everywhere. So, ito po ay isang napakagandang balita para po sa mananampalataya because knowing that God is always everywhere, so sumasa atin po, pupunta man tayo sa Pilipinas, kuminsan sinasabi po natin na pag umuwi sa Pilipinas, iiwan sa Malpensa yung presence ng Lord, no, ng Holy Spirit. So, hindi po pwede yun. Kahit saan po tayo pupunta, kasama po natin ang Diyos. Amen? Ang presensya ng Lord. He is omnipresent. He is omniscient God. Ito another attribute of God, that He is all-knowing. Lahat po ng knowledge. He is all-knowing and having complete knowledge of all things. Sa Isaiah 46, verse 9 to 10, ito po ang verse that i-illustrate that God has the perfect knowledge of the past, of the present, and the future. Alam po ng Diyos ang pinakamaliit na bahagi ng ating buhay. Kaya huwag po natin sabihin na, Lord, ba't hindi mo yata alam ang aking dinadaranas? Hindi po natin masabi yun kapag tayo po ay nasa trials, no? Kung minsan sabihin natin, Lord, hindi mo yata ako naaalala. Alam po ba natin na He is omniscient God? Alam niya ang ating dinaranas. Alam niya nung pinanganak po tayo. Alam niya ang present natin. At alam din po kung kailan tayo mamamatay. He is all-knowing God. Omniscient God. So, mapalad po tayo dahil may Diyos po tayo na alam niya ang lahat. He has the complete understanding of every situation. Kaya, kung minsan tahimik ang Diyos, silent ang Diyos sa ating buhay, dahil inoobserbahan po tayo kung ano ang ating mga reaksyon sa mga problema. Kung tayo po ba ay reclamites, nagre-reklamo. Kasi kung minsan sabi ng Lord, tahimik nga muna ako ngayon, tingnan ko ang aking anak kung ano ang reaction. Kaya pag parang hindi, pray ka ng pray at parang hindi mo ramdam o hindi mo naririnig ang Diyos sa iyong buhay, kung minsan sinisisi po natin ang Lord. Pero sa totoo lang po, di po ba kung minsan sa test sa school, ang teacher po, pag nagbigay po ng exam, siya po ay, di ba, sa lahat ay busy, tahimik dahil nag-a-answer ng question. Ang teacher ay nandoon, present, nag-o-observe lang po. Ganun po ang Diyos. Sa ating buhay, nagtitest po siya sa atin. Tayo ay gumagawa ng mga test natin, trials natin. Ang Diyos po nandyan. Hindi lang natin feel, dahil kagaya ng teacher, nag-iisam, nandun lang po sa harap. Tinitignan niya ang lahat sa mga, kung sino po ang makasupira, di ba, i-check after
ito okay, nakapasa ito, ganon. So, wag po tayong mag-alala kung tahimik kung minsan ang Lord dahil tayo po ay inoobserbahan. Kung minsan po tayo ay, imbis po na mag-pray, patuloy po tayong nagre-reklamo sa Lord. Kagaya po ng mga Israelites na hindi po sila nakarating kaagad sa Kanaan, sa Promised Land dahil po sa kanilang pagre-reklamo. So, ang tanong na naman po ngayon kanina, how big is our God? Ngayon, ang tanong po, how big is our faith? How big is our faith? Ano po ba yung faith? Alam po ba natin? Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang tao po, to see is to believe. Ngunit ang Diyos po, believe first and you will see how great is our God. Amen? Amen. Kaya, gagawa muna tayo. Maniwala tayo na ang Diyos po natin ay napakalaki, great. Great God, Almighty Father. Sa Hebrews 11:1, yun po ang description ng faith. It is a profound trust and confidence in God and His promises. Something that cannot be measured by human standards. Hindi po ito nasusukat din. Ngunit, ang Panginoong Jesus often spoke of faith in terms of its quality rather than its quantity. Gumagamit po ang Panginoong Jesus ng mga talinghaga para ma-describe po niya, mas madali pong maunawaan. Kagaya ng ating pinagbinasa kanina at pag-aaralan, faith like a mustard seed. Ang sabi, kahit kasing laki ng butel ng mustasa ang iyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Ito po ang binasa natin kanina. Dahil hindi sa laki ng iyong pananampalataya nakasalalay ang himala, kundi sa laki ng kapangyarihan ng Diyos. Sa maliit mong faith, nakakakilos ang Diyos. Ngunit ito po ay, it needs a genuine faith. Yung faith na hindi nagda-doubt. Basahin po natin ang Matthew 21, verse 22. Matthew 21, verse 22, ang sabi, at anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Anumang hingin, kagaya po ito ng Mark 11:24. Anumang hingin natin sa panalangin, manalig tayong matanggap natin iyon at matatanggap na natin iyon. Hindi pa man po natin natatanggap, nagpapasalamat na po tayo, that is faith. Sabihin po natin, Lord, alam ko pagalingin mo ako. At kikilos po ang Diyos sa iyong pananampalataya. Panghawakan, Lord, pagalingin mo ako. Ano man ang naramdaman, Lord, may crisis sa financial. Lord, alam ko sa week na ito, may matatanggap akong pagpapala. Then, wala pa man yun. Alam mo, matatanggap mo because of your faith. Hindi sa laki ng iyong faith, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, sa genuine faith po natin. Bakit may faith ba na faith? Genuine faith, ibig pong sabihin, walang doubt. Kasi 1% doubt, 99% faith and 1% doubt, hindi pa rin po makakilos ang Diyos. Dahil yung 1% doubt, yun po ay harang sa ating pananampalataya, sa ating mga hinihiling sa Panginoon. So, dito po sa ating binasa kanina, bakit hindi po napalayas ng mga alagad ang demonyo sa batang lalaki? Kung i-review po natin, dito basahin ko para maunawaan po natin. Dito po sa storya ng isang lalaki na lumapit sa Panginoong Jesus dahil yung anak po niya inalihan ng demonyo. Basahin ko po sa 17:14. Pagbabalik nila ay may dinatnan silang maraming tao. Lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan niya, at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po ay himatayin at lubhang nahihirapan. Kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig, dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang batay gumaling agad. Ang tanong,
Bakit hindi napalayas ng mga alagad ang demonyo sa batang lalaki? Verse 17 po ang sagot, lahing walang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At matigas ang ulo. Dalawa po ang dahilan. Walang pananampalataya o kulang ang kanilang pananampalataya. Ang matigas ang ulo, di ba, stubborn? Ibig sabihin, hindi nag-o-obey, hindi nag-grow. Ibig sabihin po nito, ang faith po nila, dahil walang pananampalataya, hindi buo. Hindi sila obedient dahil ang sabi, matigas ang ulo. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Para sa akin, sa pag-a-analyze ko dito, yung faith po nila kaya hindi kumilos sa mga alagad nung dinala po yung batang inalihan ng demon. Dahil yung faith po nila ay hindi po lumago. Ibig sabihin, maliit lang, nandun lang sila. Hindi, ang sabi kasi, walang pananampalataya, hindi po buo ang kanilang faith, at hindi po lumago ang kanilang pananampalataya. Gaano man nila kasama ang Jesus, ang Panginoong Jesus, nakita nila na gumagawa ng mga himala ang Panginoong Jesus, pero hindi po nila kayang magpalis. Ang sabi, kailangan nila ng prayer and fasting. Ibig sabihin, kailangan maging intimate po ang kanilang relationship sa Lord, nag-grow upang mapalayas po nila ang demonyo doon sa bata. So, hindi nahahasa ang kanilang faith, kaya hindi sila naging kagamit-gamit noong panahon iyon. At hanggang sa ating panahon ngayon, kailangan po natin na lumalim, indwelling of the Holy Spirit, upang ang kapangyarihan ng Diyos sumasa atin at patungan man natin ang kamay. Kahit hindi po tayo pastor, lahat po ng mapatungan ng ating kamay ay gagaling. Amen po? Amen. So, sa hapon po ito, may 4 pong mga pointers na isi-share ko po paano i-describe, i-define how big is our God. So, number 1, God is bigger than your fears. Sabihin po natin, God is bigger than your fears. Yung takot. Mas malaki po ating Diyos sa iyong mga pangamba, anxiety, takot. At makikita po natin ito, basahin natin sa Isaiah 41:10. Pakilagay po, Sister Nadine. Isaiah 41:10. Isaiah. Pwede sa English? Okay. Pwede na rin po ito, mamaya basahin natin sa English. Ang sabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Pili po natin sa English. Ang sabi, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold on to you with my righteous right hand. Fear not, for I am with you. Ito po ang mensahe sa Isaiah 41:10. Ito po ay isang verse, comforting verse, reassuring message found in the Bible. Di po ba? Nagbibigay po ng pag-asa. Ilang beses po itong inulit sa Bible, fear not, do not fear. Nababasa po natin kapag nagbabasa po tayo ng Word of God. Palagi po, huwag kang matakot. Yun po ang palaging sabi ng kanyang salita. It is a reminder that God is always present with His people, providing strength and comfort, peace in times of fear. Ito ay isang paalala ng walang saawang presensya ng Diyos, proteksyon ng Diyos, suporta ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan lang po natin ang faith at pagtitiwala sa ating Panginoon. At ang fear po ay common to all. Born again at hindi born again, normal. Kaya lang, sa ating pong nananampalataya, ang Diyos po, kapag meron na pong takot, kapag tumawag po tayo sa Panginoon, nandiyan po tatanggalin po, bigyan po tayo ng kapayapaan. And God did not give us the spirit of fear. Ang fear po ba galing sa Diyos? Binigyan daw tayo ng takot ng Diyos na matakot tayo sa mga bagay. 2 Timothy 1:7, because God did not give us the spirit of fear, but of power.
kapangyarihan ang binigay ng Diyos, hindi po takot. So, ang fear po ay negative. Yung binibigay yung sa John 10:10, yung takot, yung dumating dito ang kaaway at ikaw ay natatakot, hindi po yun. Yung mga trauma, yung mga na-aksidente, at sila po ay nandyan po na-paralyze sa takot, hindi po ito galing sa Diyos. Kaya may inner healing. Kasi sila po ay napaparalyze sa takot, hindi na makaalis-alis dyan sa takot na yan. May isang takot, banal na pagkatakot sa Diyos na positive. Na ito naman po, tutulong na mag-deliver po tayo sa ating mga takot. Kaya may negative na pagkatakot, na galing sa kaaway at positive na pagkatakot, banal na pagkatakot sa Diyos. Ito po ay galing sa Diyos na it refers to a reverence, respect for God, acknowledging God's greatness and holiness in our lives. So we don't fear as long as we are connected to God. Sino po? Hindi po tayo matatakot as long as we have relationship with God. Wala tayong dapat katakutan. Ang dapat po natin katakutan kung mawala ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen. And if God is with us, He will always deliver us. Amen. Ang sabi ng Revelation 21:6, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So, God guarantees He is greater than all our fears. Ang sabi din po niya, for I am with you. Kaya ang Diyos po, siyang umpisa, I'm the beginning, I'm the end. Siya, hawak po niya ang ating buhay. Kaya wala po tayong dapat katakutan. Yung binasa po natin kanina sa Isaiah 41:10, fear not. Ilang beses pong paulit-ulit sa Bible na sinasabi po ito ng Lord to reassure us na huwag po tayong matakot dahil sumasa atin po ang Panginoon. Amen po. Nagbibigay po ito ng encouragement sa atin to live by faith at not to live in fear. Remember po natin ang mga men of faith, men of God, na ang kanilang faith po, na conquer, na overcome po nila ang mga fear. Una po si David. Si King David po, nung hinarap po niya si Goliath, di po ba? Because of his faith, he overcomes the fear. Siya po ang nakipaglaban kay Goliath at natalo po si Goliath because of his faith. Si Daniel, hinulog po siya sa kulungan ng mga leon. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, hindi po siya natakot. Gaano man kalaki, gaano man katapang ang mga leon, because his faith, alam niya, he trust God na talagang tutulungan siya ng Diyos. Si Meshach, Shadrach, and Abednego, because of their faith, nilagay sila sa pugon 7 times ang init sa naglagablab na apoy. Ngunit hindi po sila nasunog. Amen po? Because of their faith, they overcome the fear. Mas malaki po ang Diyos, ang faith nila kaysa fear because God is with them. Kaya sa ating buhay din po, kung ang Diyos po, ang presensya ng Diyos sumasa atin, tayo po ay manatili sa kamay ng Diyos at tayo lumalalim sa ating pananampalataya, we will grow and we will grow and we will grow. We overcome fear. Hindi po tayo natatakot sa anumang bagay, even ang kamatayan. Iyan po ay matestify ko nung nagkasakit po ako sa puso noon na sabi ng doktor noon na 5 sakit o 4 na sakit sa isang puso at ako po ay sabi ko mamamatay na yata ako. Yun po ang aking nandun po ang takot. Ngunit nung ako po ay lumapit sa Diyos at ibinalik ko po sa Lord ang aking buhay, sinuko ko po sa Lord. Sabi ko, Lord, kahit itapon na lang itong katawang ito, hindi na pala ako matakot. Ang importante po, katakutan natin ang Diyos na wala tayong relasyon sa Kanya, mamatay tayo na wala tayong tunay na relasyon sa Diyos. Anuhin natin ang katawan natin. Sabi ko pa sa aking kapatid nun, pag ako'y namatay, gusto ko dito ilibing sa Davao. Namimili pa po ako. Ayaw ko doon sa bukid. Sabi ko, yun po pala ay kapag kilala mo na ang Diyos, wala ka nang pakialam saan ka ilibing. Ang importante, alam mo kung saan ka pupunta. Amen po. Alam, sa langit ang punta nating lahat. Amen po. Amen. Yung kanina sabi natin, 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind.
So, fear is natural human emotion, but all of us believers be encouraged to trust God. Trust God's love and power so that we can overcome fear. Amen po? So, God offers us comfort and peace in times of fear. Binibigyan po tayo ng kapayapaan ng Diyos and encourage us to trust 100%, not 99%, in Him. So, God, i-claim po natin, God is bigger than our fears. Claim po natin, sabihin natin sa ating katabi, God is bigger than our fears. Amen po. So, pangalawa, God is bigger than our faith. God is bigger than our faith. Declare po natin, God is bigger than our faith. God is bigger than our faith. So, balikan po natin ang Matthew 17:20. Basahin ko po. Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. So, himay-himayin po natin. What does it mean if you have a faith as a grain of a mustard seed? Alam po ba natin kung gaano kalaki yung mustard seed? Sino po yung butil ng mustasa? Ang nag-research po ako, it is 1 to 2 millimeter. Parang sobrang liit. At bakit, bakit ginamit ng Panginoong Jesus? Halimbawa, ang mustard seed. Bakit mustard seed po ang pinili ng Panginoon? Hindi munggo seed, soya seed, karami pong seed. Ngunit, habang nag-research po ako na, ako po ay nabibless din po dahil bakit pinili ng Lord ang butil ng mustasa. Sa literal, ito po pala, ang butil ng mustasa o mustard seed is very rich in vitamins and minerals. Meron pala siyang mga characteristics, health benefits. Siya po ay punong-puno ng magnesium, potassium. Sobrang dami, hindi ko na sinulat. Then vitamins, vitamin C, thiamine, riboflavin, vitamin B, sabi ko, hindi ko na sinulat. Sabi ko, sa liit ng seed na yon, ang daming nakapaloob sa seed na ito. And it has medical properties. Sabi, sobrang liit na ito. Ang dami palang pinapagaling, Ang properties po niya, antioxidant, anti-diabetes, anti-cancer, at ito po ay nag-heal ng mga wounds. Ang liit ng So, mustard seed is very small, very tiny, but can do great things. Kaya ginagamit po ito bilang talinghaga ng Panginoong Jesus. Very small, very tiny, insignificant sa literal. Walang kwenta dahil maliit, parang sabya lang So, Jesus illustrates that even a small amount of genuine faith, it can do miracles. Genuine means walang doubt, yung sabi ko kanina, yung totoo, connected ka sa Lord, you trust God and God's power is in you. So kung dalhin po natin sa spiritual, yung tiny na seed, God uses insignificant people. Alam po ba natin na ang Diyos po ay, ang pinipili niya yung mga insignificant, yung mga may mga bisyo, yung mga mahiyain, yung mga hindi well-known, uses insignificant people because He wants to display His power like us. God transformed you and me to be used for God's glory. Noon po ba, noong hindi pa po tayo nakakilala, di po ba hindi naman tayo, nandun lang tayo, ang ibang mga po ay mga galing sa bilangguan at insignificant people. Ito po ang mga pinipili ng Lord. Yung mga hindi mo man nakilala sa lipunan, hindi sila sikat. Or maraming mga bisyo. Kasi kapag sila po binago ng Diyos, tayo po ay binago ng Diyos, tayong lahat may mga pinagdaanan. Kapag sumasa atin na po ang Diyos, tinransform po tayo ng Diyos, makikita po ang glory ng Lord. Amen po? Amen. Kayo po yun at ako. To God be the glory. Amen po. Ng Diyos. Tayo po yun na binago ng Diyos. Kaya tayo po noon insignificant.
maldita, chismosa. Tayo po yun, noon yun. Gumagawa ng lahat ng mga hindi nakakalugod sa Diyos. Ngunit, noong binago ng Diyos, tayo po ay nakikita po ang glory ng Lord. Tingnan mo po yung katabi. Nagniningning sa glory ng Lord. Amen po. Maganda at pogi because of God's glory. Amen po. So, kanina sabi po natin small, very tiny, insignificant. Ngayon naman po yung faith na yon, yung kagaya ng sa butil ng mustasa, maliit siya pero nag-grow. Di po ba? Nag-grow. Pag tinanim mo po yun, yung gulay lalaki ng lalabong. Di ba? Binasa natin kanina. Basahin po natin sa Mark 4:32. Ang sabi sa Mark 4:32, kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Glory to God. It grows like a tree. Ito po yung ating pananampalataya. Nag-umpisa sa pinakamaliit, ngunit ang nais po ng Diyos lumalago. Hindi po nag-stay na maliit, na hanggang doon ka lang hindi ka lumalago. So, just like the tiny mustard seed, it grows into a large tree. No matter how small it is, it will grow and bear fruit. So, paano po lumalago ang ating pananampalataya? Faith can grow by hearing, and hearing, and hearing the Word of God. Kaya po, huwag po tayong umabsent every Sunday. Kasi ito po pala, hearing the Word of God, reading the Bible, our faith will grow and grow and grow. Kaya po tayo, kapag hindi na po tayo nagbasa ng isang linggo, isang buwan, isang taon, na-istaka na po, namamatay na po yung pananampalataya. Kaya ito po ang secret. Bakit lumalago ng lumalago? Dahil po tayo, ang ating katawan, bakit pinapakain natin ng masasarap? Di po ba? Nagba-vitamins pa po tayo, nag-e-exercise. Tapos ang spiritual po natin, hindi natin pinapakain. Mas importante po na pinapakain natin ang spiritual dahil cleared po ang ating physical. Pag busog na busog po ang ating spiritual, ang ating physical, kuminsan kahit hindi po tayo kumakain, busog. Dahil punong-puno po tayo ng strength na nagmumula po sa Diyos. Amen po. Amen. So, from small, sabi no, tiny seed to a big tree. Sa literal, yung big tree, galing siya sa small, naging big tree. Di po ba napakikinabangan ang big tree, ang malaking kahoy? Ano po, nagbibigay ng lilim. Ito ay nagiging rest place, yung shadow, no? Doon tayo nagre-rest sa, kuminsan naglalagay pa po tayo ng duyan. Yung mga ibon po doon ay naglalagay ng mga pugad, doon nanganganak, doon sila nangingitlog at dumadami po yung ibon. Ang puno ay napupuno ng mga bunga. Hitik na hitik, marami ang nakikinabang sa bunga, di po ba? At itong bunga na ito, pag sobrang punong-puno na ng bunga at hinog, binabato na. Kaya po tayo, kahit binabato, patuloy lang po tayo. Kasi marami pong naiinggit dahil ikaw ay talaga punong-puno ng bunga. Yung faith po natin na nagmula sa tiny, naging malaki, namumunga, lahat po ay nakalilim. Maraming mga ibig sabihin, maraming taong nabibless sa'yo, nakapalilim sa'yo. Dahil alam nila, ikaw ay punong-puno ng bunga, punong-puno ng presence ng Lord. May nakukuha, may napapakinabangan. Kaya kung dalhin po natin sa spiritual, yung kahoy na yun po ang ating faith na small like a mustard seed, naging malaking kahoy, na sa spiritual po, lumago ang ating pananampalataya. At ikaw ngayon, nagte-testify na. Alam mo ba, sister, na kung isi-share ko ang aking naranasan, yung aking buhay hindi ganito noon. Ngunit nung binago ng Diyos, naranasan ko ang mga pagpapala, ang kaligtasan, ang lahat ng mga protection ng Panginoon. Kaya nagte-testify ka yung nangyari sa buhay ko natin. You become the channel of blessing to many people. Yun ang sinasabi na maraming nakapalilim sa iyo. You evangelize, marami na ang nasisave. Your family, your friends, marami ka nang dinadala because of your
faith. Nag-umpisa lang sa butil na mustasa na faith, ngayon lumago ng lumago by hearing and hearing and hearing the Word of God and applying it in our lives. Hindi lamang po hearing ng hearing, baka naman po ma-misinterpret po natin, palagi tayong pupunta sa church, hearing ng hearing ng hearing. Ngunit ang sabi po ng Bible, application, application, application. Yun po ang mahirap. Kasi kung hearing and hearing, sandali lang. Pupunta lang po tayo dito. Ang mahirap po, application, application, application. Kung ano po ang tinuro ng Word of God, makikita sa buhay natin, yun po ang nakalulugod sa Diyos. Amen po. Dati nagpipray ka lang ng food. Dati ina-arrange mo lang yung upuan. Insignificant, small. Umpisa ano. Dati doon lang sa likod nag-attendance. Ngunit nung sa hearing and hearing, lumaki ng lumaki, nakikita ng mga pastor na ikaw ay lumalago ng lumalago at ikaw ay kagamit-gamit na. Ano na? Siya ay nagiging prayer leader na. Prayer leader, na-assign na ni pastor at prayer leader. Nakita na doon sa list, no? Ay, naku, prayer leader. At huwag po tayong matakot. Di po ba hindi takot po ang binigay ng Lord? Kundi kapangyarihan. Kaya ito dahil bibigyan ako ng power ng Lord, ng strength ng Lord. At gagawin ko ito dahil mahal ko ang Panginoon. I will do it for God's glory. At nung ikaw ay prayer leader, one day, ikaw ay nagtumatayo na po dito. Naging pastor na pala. Ano? Hindi natin naman. Because of your small faith, naging sa kaka-apply sa Word of God, sa ating buhay, maya-maya naging kagamit-gamit na po tayo for the glory of God. Kumilos po ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapag ganun na po ang ating faith, the power and anointing of the Lord is with us. Magugulat na lang po tayo nun. Na-assign sa pag-pray ng food, nabubloko ka, no? Yun po experience ko. Inassign ako bigla sa food, but hindi ako marunong manalangin. So, habang lumalalim po tayo sa ating pananampalataya, ang Lord po, nakikita po yung step by step, parang stairs. First step, anointing. One drop of anointing. Yun po ang natutunan ko kay Pastor Andre, no? Sa umpisa, hindi ka naman bigyan ng maraming anointing dahil hindi mo naman ang gamitin. So, one drop of anointing. Sa ating pagsunod, second step, 2 drops of anointing. Hanggang sa po, overflowing anointing of God. Magugulat na lang po tayo kung paano siya mag-pray, kung paano siya mag-share ng Word of God. Because it is not na siya ay matalino, but because it is God's glory. Ang God po ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Dahil ang strength, upang tumayo siya to testify the goodness of God. Kaya magugulat na lang po tayo na siya ay ginagamit mightily, not only for one person, ngunit sa maraming tao, nabibless po ang tao. Maraming kapatiran sa kanya. Kapag siya po tumayo, glory to God sa kanyang buhay. Amen po? Amen. So yun po ay power. Hindi po nagmumula sa atin, sa ating talino, ngunit ang Diyos po ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kapag nakita po tayo na tayo po ay nagpapagamit, obedient sa Diyos, gamitin po tayo mightily and effectively. Amen po? Amen. So, ang sabi po, it is not the size of your faith, but the strength and the power of our Lord that makes the difference. Kanina sabi po natin, faith that can move mountains. Ano po ba yung mountains? Bundok. Bundok? Nagalog lang po natin. Ang mountain po ay bundok, tama. Ngunit, yun po ay literal. Sa ating pong sa spiritual, kung ano po yung mga bundok nating hinaharap? Mga obstacles sa ating spiritual life, mga challenges sa ating mga buhay, mga problema, big trials in our lives. Kaya, alam po ba natin bakit nandyan palagi ang mga mountains? Dahil ang kaaway po, ayaw po niya tayo ay umabante. Haharangan po niya, haharangan ang ating paglilingkod. Kaya pag nandyan na po yung mga mountains na humaharang sa ating paglilingkod, claim that God is bigger than the mountains. Amen po? Kaya ito po ang katuruan ngayon para i-recognize natin kung gaano kadakila ang Diyos. How great is our God. Amen? Amen. Na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa ating mga buhay. From smaller faith
lumago ng lumago ng lumago. At ngayon po, lahat ng mga mountains na sa harapan natin, kayang-kaya, hindi sa ating lakas, kundi kayang-kaya, nagapiin po ng Diyos para sa atin, sa ating mga buhay. Through our faith in God, there's power to overcome all the obstacles because miracles can happen in our life. Amen? So, basahin po, ano po yung all things are possible with God. Matthew 19:26. Tatanggalin po ng Lord ang lahat ng harang kapag tayo po ay nanampalatay ng buo sa kanya, sa ating Diyos na buhay. So sa ating paglilingkod, huwag po tayong mag-alala dahil kung minsan nariyan po ang harang, ngunit hindi po mahaharangan. Dahil lahat po ng mga hinaharang ng kaaway, we declare that God is powerful, God is omnipotent, God is omnipresent, God is omniscient God. God is powerful. He is a miraculous God. At naranasan po nating lahat na kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Gumawa na po siya ng maraming himala. At ngayon pa po tayo magpaharang sa mga nilalagay ng tayo. Hindi po tayo hihinto dahil alam natin kung sino ang Diyos na ating inaasahan. Amen po. Number 3, God is bigger than our debts. D-E-B-T-S. Baka akala nyo debts, napatay. Hindi. God is bigger than our mga utang and our crisis. Maraming crisis. Financial crisis, emotional crisis, physical crisis, lahat po ng crisis. So, alalahanin po natin, God is bigger than those. Kung may mga utang po tayo, God is bigger sa mga utang. So, Philippians 4:19, my God shall supply all our needs. Bakit tayo mag-alala? Kuminsan, di ba, kuminsan nag-preach ang ating mga pastor, sabi, yung bigas ay yung huling na lang saing. Ngunit sabi, bukas may darating. Dahil because of your faith. Kung may gagamitin ang kaaway ng mga bagay ng mga tao na hahadlang sa ating paglilingkod, may gagamitin din ang Diyos para patuloy tayong maglilingkod. Amen po? Kaya, bigger than the crisis. Our God is bigger than the crisis na binibigay ng kaaway sa ating mga buhay. So, we can trust in God's provision and that we can rely on Him to meet all our needs, both material, spiritual, as we walk by faith and seek to honor Him. Hindi na po tayo ang mangungutang pala. Ang sabi ng Bible sa Deuteronomy 15:6, pag tayo po ay faithful sa Diyos, hindi na tayo mangungutang, bagkos tayo na ang magpapautang. Amen po? Claim that, ha? Claim. So, hindi na pala ako mag-declare. Hindi na pala ako mangungutang because anak ako ng Diyos. Ako na pala ang magpapautang. So, ang ating i-claim po na palagi nating binabasa, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahin lang po natin ang Panginoon, the kingdom of God, and His righteousness, at lahat po ng ating pangangailangan ay ibibigay niya. Because God owns everything. All belongs to God. At walang anak ng Diyos na nagdarahop. Walang anak ng Diyos na nagkukulang dahil yun po ang pangako niya. Ano po? Pangako niya sa Awit, chapter 23, verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So if we declare na hindi ako magkukulang, pag inisip natin kulang na naman, talaga magkukulang po tayo. Kasi dinideclare mo, kulang ako ng ganito, kulang ako ng ganyan. Ngunit kung i-declare natin, pagkagising sa umaga, kagaya ng palaging tinuturo, pinapaalala sa atin, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Dahil sa umaga pa ng pagkagising, hindi ako magkulang. Talaga hindi ka magkukulang. Dahil because of your faith, hindi ako magkukulang. Pupunuin ng Diyos ang iyong bulsa. Amen po. Hindi natin alam paano. Ngunit ang Diyos po alam niya kung paano kanya pupunuin ang mga pagpapala. Amen po. Claim that verse. Palagi natin i-claim dahil subok na po yan. Subok po. God is our creator, and before He creates man, He already provided everything He needs. Alam po natin sa Genesis, huli ang tao. Bakit? Dahil pinrovide mo na ng Lord, ng Diyos, sa creation ang hayop, ang mga kahoy, ang sun,
ang night, lahat pinrovide niya bago kinreate po ang tao. So, imagine po natin, sa atin po ngayon, alam ng Diyos ang ating pangangailangan, and He will supply it. Dahil alam niya tayo po, ang ating basic needs, hindi po tayo mabubuhay kung wala ang mga ito. Ngunit ang Diyos po ipoprovide po niya. By faith, kung minsan nagpupulang tayo, ngunit ikikilos po natin ang ating faith sa Lord, magtiwala po tayo, kasama ng action, hindi lamang na hihintay kagay Juan tamad na, mag-wait na lang ako, sabi ni Pastora, ipoprovide ng Lord ang mga pangangailangan ko. Ngunit hindi naman tayo gumagawa. Hindi tayo nagtatrabaho. Paano ipoprovide ng Lord? Ngunit ang provision po ng Lord, ang ating kalakasan, ang ating salute, ang ating health, na makapagtrabaho at bibigyan tayo ng siksik, liglig at umaapaw na trabaho at pagpapala. Amen po. Amen. So, pinrovide ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. At sabi sa awit 50 verse 10, He owns the cattle on 1,000 hills. He owns everything. He owns the universe. Wala po tayong pag-aari. Akala po natin yung mga pinagtangka po natin, yung mga binili nating bahay, bilya, sasakyan. Akala po natin ang pag-aari. Hindi po atin yun. God owns everything. Tayo lamang po ay good steward sa kanya, sa mga bagay na ating ininvest. So, God is our great provider. God is our sustainer of all life. So, alam po ba natin na pinakamayaman ng ating Diyos? Amen. God, our rich God has no shortage of funds. God said, silver and gold is mine. Sa langit po, ang inaapakan ang pabimento po, gold. Kaya, ang Diyos po natin na mayaman, huwag tayong mag-alala, humingi sa ating Diyos. Because God is, hindi po nasushort ang funds. Pinakamayaman po natin Diyos, siya po ang may-ari ng lahat. Yun po ang sabi ng Haggai chapter 2 verse 8. We are called only to be a good steward. Lahat ng mga binigay ng Diyos, lahat ng mga ipon po natin, ayusin lamang po natin na i-manage para po hindi mawawala. So we are called only to be a good steward. At alam po ba natin na kayang-kaya ng Diyos i-bless ang ating buhay more than we expect? May secret po doon. God just claim God's promises to be blessed. Overflowing blessing. Ano po yun? Marami pong sinasabi dito. Sa Malakay chapter 3 verse 10, yun po ang mga sekreto, susi, mga verses sa pagpapala. Subukan mong magbigay. Ilagay mo si Malakay 3:10. Subukan. Kasi kung minsan nagdadoubt na tayo, hindi pa man tayo nagbigay, ay hindi na lang ako magbigay. Kasi hindi naman ako sigurado kung ibibigay balik ng Lord. Parang nawalan, no? Ang sabi, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa ating bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Overflowing blessing. Pero may gagawin po tayo. Kailangan magbigay. Subukan na magbigay kasi ako rin po noon, nung umpisa, sabi ko, lahat sila nagbigay. Subukan by faith, ha? Subukan ko rin pong magbigay. At naranasan ko po, nung nagbigay po ako, talagang totoo po na bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang lahat ng klaseng pagpapala. Pangalawang susi, Luke 6:38. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksik, luglog, luglog. Siksik, luglog at umaapas. Sa overflowing blessing natin. Overflowing blessing natin, luglog pala yun. Parang gutom na tayong lahat yata. So, anong sabi? Another susi. Mga ilang susi lang ito nila marami. Sabi, kanina sa subukan. Kung hindi, bubuksan ang durungawan ng lahat. Kaya naman, Luke 6:30, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Kailangan may umpisahan kang gawin. Kung hindi ka mag-demonstrate, hindi ka magbigay, hindi ka rin bibigyan kasi may susi eh. So kung hindi, dadaloy sa iyong overflowing, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen po? Amen. Pangatlo, ang sabi sa Ephesians 3:20, ang Diyos ay walang limit.
Kaya ng Diyos ibigay higit pa sa maaari natin hilingin at isipin. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Kaya ang Diyos po kaya walang unlimited. Kung may mga restaurant na unlimited rice, ang Diyos po natin ay unlimited. Lalapit po tayo sa Panginoon at siya po ay walang limit. Ang sabi, higit pa sa iyong maaaring isipin at hilingin. So ito ang mga susi, ito lamang po ilang verse dahil kung dadamihan ko pa hanggang bukas po ang pagbabasa ng mga verses sa mga pagpapala ng Lord sa ating mga buhay. So, una, subukan natin magbigay. Pero subukan magbigay gamit ang pananampalataya dahil ang topic natin about faith sa araw na ito. At dito naman sa Luke 6:30, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Overflowing blessing pa. Ephesians 3:20, ang Diyos ay walang limit. Higit pa ang ibibigay ng Diyos sa maaari nating hilingin o isipin. Isang maiksing testimony dahil last year nag-testify po ako dito. For 25 years ako po ay full-time. 8 hours talagang pagod. Talagang 25 years full-time. Tapos ang Lord po ay gumawa ng paraan na almost na hindi naman atake ng high blood, pero nung stabinin nung that day, no, gumagawa para ng Lord dahil humingi po ako ng dahil ang strength po natin pag medyo may edad na, medyo iba na rin po, yung napapagod na po tayo. Sabi ko, paano kaya, imposible naman hanggang 67 years old ako ay 8 hours din sa aking employer, So Lord, sabi ko, ikaw ang gumawa, Lord, ng paraan na ako ay medyo mapahinga naman or mabawasan lamang ng, dahil pag matanda, hindi po natin pwedeng iwanan. So, nung medyo nung stabeni ako last year, nag-testify ako dito, gumawa po ang answered prayer at iniyak ko po ito sa anak ng amo ko. Sabi niya, pwede kang mag-half day na lang hanggang 2 o'clock, sabi niya. Pero hindi ka namin pwedeng na ikaw ay umalis dahil ang mama ko ay nung stabeni pag wala ka. So, answered prayer na umiksi po ang aking oras. At kapag binawasan po ating oras, babawasan din po at sweldo. Salamat po sis. God provides. So nung nabawasan po dahil nag-half day na lang po ako hanggang 2 o'clock, yung declaration ko po sa Lord, sabi ko, Lord, naging kunti ang aking oras, may time sa family, ngunit naging kunti din po ang aking financial. By faith, hindi mo kami pagkukulangin. Dahil, siyempre malaki din po ang nabawas. So, by faith, sabi ko, Lord, kung ano man ang kakulangan dahil nag-minus ang aking sahod, kayo na po ang magdaragdag. Kung noon malaki ang sintura, sabi ko, ibabawasan yung iipitin ng konti. So, ang i-testify ko po that God is faithful. Dahil sa 1 year po na nag-half day po ako, hindi naman po kami nagkulang. Kahit na may bawas at si Brother Boy din po ay nagbawas din po dahil siya po ay hindi po nagtrabaho, nag-a-apply ng kanyang advance pension. So sabi ko, ang dalangin ko Lord na hindi kami pagkukulangin sa aming pangangailangan. So that experience na totoo po na ang Diyos hindi ka pagkukulangin. Kung ano, basta by faith, sabi ko Lord, lumiit ang aking sahod at si Brother Boy, pero alam ko hindi po kami pagkukulangin. At ito'y totoo. Totoo talaga dahil danas namin lahat ng pangangailangan, lahat ng babayarin. Glory to God na babayaran po namin. God be the glory. Yun po ay testimony that God is really a great provider. Sabihin mo sa iyong katabi, God is your great provider. God is our great provider. Amen, amen. Pang-apat, ito na po ang last. God is bigger and stronger than our enemies. Kaya huwag po kayo mag-alala kung may mga... sino po bang enemy natin? Kailangan alam natin kung sino ang enemy natin. Our enemies, our neighbors, ang kasamahan natin sa trabaho, ang ating close friends na nag-traitor sa atin. Pero sila po ay ginagamit lamang po minsan ng kaaway, yung mga close sa atin, dahil ang enemy po natin ay si Satan po, ang devil. Gumagamit po siya ng mga persons na malapit sa atin. So,
Si David po, ang sabi sa Psalms, basahin ko muna, Psalms 18:3, I call upon the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Kaya tayo po huwag mag-alala dahil isi-save, i-deliver po tayo sa mga enemies, sa kaaway po natin. At si David po, siya po ay naranasan po niya sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa lahat ng laban, sinasamahan po siya ng Diyos. Sa lahat ng mga kaaway, siya po ay laging victorious because of God's presence in his life. At kapag tumawag po tayo sa Diyos, humingi ng saklolo, He will deliver us from all the attacks of the enemy. So, kanina sabi ko, sino po yung mga kaaway natin? Kung minsan, ang ginagamit ng kaaway, ang taktik po ng kaaway, ang ginagamit po niya, hindi ibang tao. Lalo tigit, even yung katabi mo, asawa natin, anak natin. Kasi kapag yung ibang tao po ang gagamitin ng kaaway, wala pong dating. Ngunit kung mga malapit sa ating buhay, na magtaka po tayo kung minsan, kaaway natin, ang katabi natin, di po ba? Yun po pala, ginagamit po, inaalaw din po ng Lord yan, para maging hasaan. Alam po natin ang hasaan, yung hasaan ng kutsilyo. Kaya para kung hindi po nahahasa ang ating mga faith, hindi mapurol. Ngunit kung palaging hinahasa, halimbawa, patience sa ating mga asawa, dahil silang ginagamit ng kaaway, i-provoke. Danas na danas po sa ating mga buhay. Ipoprovoke po tayo ng ating mga anak, asawa, friends, mga hindi naman gagamit ang kaaway ng ibang tao, yung malapit sa iyo. Tayo po ay nasubukan po natin. Ngunit hindi po ito i-allow ng Lord na hindi po niya tayo i-deliver. Because God will fight for us. Amen po? Amen. Sometimes ang kalaban din po natin ay self-condemnation. Kung minsan hindi natin mapapatawad ang ating sarili, nagawa po tayo ng kasalanan, tapos sabihin natin, Lord, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Alam po ba natin, luluhod tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Diyos, at ang Lord po ang kikilos. He will forgive us at maging karapat-dapat ka ulit gagamitin for His glory. Amen po? Kaya huwag po tayo mag-self-condemnation na hindi na ako magiging karapat-dapat, nagkasala ako sa Diyos. Binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na humingi ng tawad sa Kanya at tayo po ay patatawarin at maging kagamit-gamit po ulit. So, ito po ay salita ng Lord na sa John 10:10, ang sabi po, the thief cometh not but to steal, to kill, and destroy. I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ang magnanakaw po ay dumating lamang upang magnakaw. Sino po yung magnanakaw? Si Satan po, the devil. Ninanakaw po niya ang ating joy. Hindi po Sister Joyce ha. Ninanakaw niya ang ating joy, ang ating peace. Kinikil po niya ang ating faith. At dinidestroy po ang ating mga relationship. Kaya alam na po natin kapag ang kaaway po ay umaali-aligid sa atin upang sirain po ang ating pananampalataya. Nariyan po siya upang nakawin ang ating peace, nakawin ang ating joy, to kill our faith and to destroy relationships. Ngunit, the good news is Jesus comes that we might have life. Ano ba sa Tagalog? Bibigyan natin ng buhay na kasiya-siya. Hindi po ba? Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. At ang Panginoong Jesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Buhay na kasiya-siya. Kaya good news po, kahit dumating ang kaaway, we will overcome because Jesus come to give us life. Buhay na kasiya-siya at abundant life ang dala ng Panginoon sa ating mga buhay. So, kiniklaim po natin kapag humaharap po tayo ng mga pagsubok, awit 50-50 na talagang gasgas ito sa atin, ginagamit po natin. Call unto me in the day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me. Amen po. Tatawag po tayo sa Panginoon.
Kapag tayo po ay may mga pagsubok, dahil nariyan po siya, i-deliver po niya tayo sa sitwasyon na yon, at tayo po dahil mag-testify for His goodness and we will glorify Him. Psalms 60 verse 12, with God we will gain victory. God fights for our battle. Sabihin po ninyo sa iyong katabi, God fights for our battle. Hindi po tayo. Ang Diyos po ang mag-fight sa ating battles, ngunit the victory is ours. Amen? Amen. Glory to God po. Ang Diyos po ang nakikipaglaban. Hindi po tayo, hindi natin kaya ang mga paglalaban sa kaaway, ngunit ang Diyos po ang makipaglaban sa atin. 2 Chronicles 20:15, for the battle is not yours, but God's. We can find strength and courage in the understanding that the ultimate outcome is in God's hands. Sa kamay lang po ng Diyos tayo umaasa. Dahil kung sa atin lamang po, we are weak, but God is strong. Amen? Bigyan po tayo ng kalakasan. So, ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Siya po ang ating kalakasan. Hindi po dahil sa ating lakas, kundi galing sa lakas ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from evil one. Kaya tayo po ay may protection. Kung minsan inaalaw ng Diyos, mga kunting kirot, sakit, pagsubok, dahil ite-testing lang po tayo. Ngunit, kapag hindi po tayo sumuko, nariyan po ang Diyos, papasa po tayo sa test, at i-deliver niya po tayo, at i-heal niya po tayo in the mighty name of Jesus. So, we are always safe in God's hands. So, stand firm in faith. Sabihin mo sa iyong katabi, stand firm in faith. Stand firm in faith. Huwag tayong umalis sa kamay ng Diyos dahil tayo po ay mapapahamak. Ito po ang kamay ng Diyos. Tayo po ay nandito, safety. Hindi po tayo mapapahamak dahil nasa loob po tayo ng kamay ng Diyos. Ngunit kapag tayo po ay umalis, sino po ang narito? Itong kamay ng Diyos. Pag tayo po ay umalis sa kamay ng Lord, mapapahamak po tayo dahil ang kaaway nandiyan na naghihintay. At tayo po ay mawawala sa presensya ng Diyos. Kaya huwag po tayo umalis sa kamay ng Diyos dahil tayo po ay mapapahamak. So, if God is with us, who can be against us? Amen po. Ang lesson po sa araw na ito ay with God, nothing is impossible. Amen? Amen. With God, we are more than victorious. Amen. With God, we have everything we need. Amen. With God, we are all saved. Amen. Amen. So, kung ibalik po ang tanong, how big is our God? Nami-measure ba ang Diyos? No. We cannot measure God because He is limitless. His majesty beyond measure. He is the creator of the entire universe. And God is beyond human comprehension. Amen. His ways are higher than our ways. Dinescribe po sabi ko ng word niya. He is the Almighty God, the miraculous God. Na ang tao po hindi nagagawa ito. Only God can do miracles. Amen po. Ang sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. Conclusion, Isaiah chapter 40 verse 28, you do not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Kaya wala pong makaunawa sa kaisipan po ng Diyos. Tayo po ay tao lang, tuldok lamang po tayo. Ang God po ay almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. Kaya hindi po nasusukat ang Diyos. Dahil siya po ang Alpha and the Omega. Nasa challenge po tayo. When you feel overwhelmed by fear, just trust God. He is bigger than our fears, than your fears. God is bigger than your bills. Mas malaki po ang Diyos sa ating mga bill. Claim natin Mas malaki po ang Diyos sa ating mga anxieties, sa ating mga pangamba. God is bigger than the obstacles na nilalagay ng kaaway. Amen po? Amen. Claim natin ang God is bigger than the obstacles, problems,
God is bigger than your sickness. Because God is also our healer. And all things are possible with God. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa, God is bigger. May i-illustrate pa ako. Halimbawa, ito po ang Diyos. At ito ang problema dito sa likod. Nakikita niyo ba ang problema? Mas malaki po ang Diyos, ano? Amen. Ngunit kung ang focus mo ay hindi sa Diyos, dito ilagay ang problema. Kahit malaki pa ang Diyos, anong nakikita sa harap? Ang kuminsan po, nakafocus po tayo dun sa harap. Problema ang nasa harap, ang Diyos ang nasa likod. Nasa huli ang Diyos, kaya ang problema ang tinitignan, nakafocus sa problem. Ngunit, baliktarin po natin, i-focus po natin ang Diyos na malaking Diyos, bigger. Ang problem, naging maliit, hindi nga nakikita, no? Nakikita ninyo? Hindi ko nakikita. So, ang challenge po, God is bigger. Biggest, great. Wala pong imposible sa Diyos. So, have faith, trust in His power. God is always ready to help us, to provide us, to heal us, and give us peace. Walang hindi kayang gawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Amen. Dahil ang Diyos po ay gumagawa ng himala. Ang kailangan lamang po magtiwalang lubos sa ating Diyos. Amen po? So, hanggang dito na lang po at lahat po tayo ay alam ko pinagpala ng Lord. So, lahat po tayo tumayo at tinatawagan ko po ang music team.